Bumalik si Javier kay Eliseo. Eliseo, sambit ni Javier. Ano? Tanong naman ng binatilyo. Alam mo bang daan patungo sa mga piitan? Balik tanong ni Javier. Oo, sa tingin ko. Sagot ni Eliseo. Sumama ka kay Kael. Tingnan nyo kung mahahanap nyo ang iba. Tumango lang si Eliseo at nagmadali silang kumilos ni Kael. Sasama ako sa kanila, sambit ni Jericho. Hindi, sa akin ka sasama. Wika ni Javier. Inuutusan kita. Pagpupumilit ni Jericho. Hindi, wala akong pakialam sa utos mo. Sasama ka sa akin. Sinampay na ni Javier ang isang braso ni Jericho sa balikat niya at inakay ito paalis sa koridor. Bumaba sila sa ikalawang palapag at umikot sa kabilang bahagi ng tore, ngunit nakasalubong nila ang isang pulutong ng mga kawal. Hinila agad ni Javier sa sulok si Jericho. Napatago sila sa likod ng pader nang dumaan ang mga kawal. Lumabas sila nang makalagpas ang mga kawal. Pagkatapos ay dali-dali silang nagtungo sa bahay ni Mang Rigor. Sinusuway mong utos ko, Javier. Ilalagay na talaga kita sa lungan dahil dito. Wika pa ni Jericho pagkapasok nila sa bahay. Iniga ito ni Javier sa mahabang upuan sa tabi ng lamesa. Pagkatapos ay naghanap agad siya ng gamot. Ngayon, manatili ka lang dyan at subukang wag igalaw ang mga binti mo. Naghahanap ng mga gamot si Javier sa lamesa pero natigilan siya nang makarinig ng mga kalampag sa loob ng isang aparador. Kinuha niya ang espada ni Jericho at lumapit para tignan ito. Binuksan ni Javier ang pinto ngunit isang nakakagulat na bagay ang biglang bumulaga sa harapan niya. Tiyo! Naibulalas lang ni Javier. Javier! Lumabas si Mang Rigor sa aparador at nagyakapan sila ni Javier ng mahigpit. Halos mapaluha ang dalawa nang magkitang muli. Ayos ka lang ba? Tanong pa ni Javier. Oo, ngayong nakita na kita. Sagot ni Mang Rigor. Naghiwalay ang dalawa nang marinig nilang bahagyang umuungol si Prinsipe Jericho. Jericho! Lumapit si Mang Rigor sa prinsipe. Sinubukan ko siyang pagalingin gamit ang mahika, ngunit hindi ito gumana. Bulong ni Javier. Tumango lang si Mang Rigor at sinuri niya agad ang kalagayan ni Prinsipe Jericho. Medyo masakit ito, kamahalan. Ininspeksyon ni Mang Rigor ang sugat ni Jericho sa binti. Alumpihit sa sakit ni Jericho. Nagka-impeksyon na ang sugat. Kailangan kong ayusin ang buto para mabawasan ang pamamaga. Wika ni Mang Rigor kay Jericho. Hindi. Wala na tayong oras, Mang Rigor. Bigyan mo na lang ako ng gamot dyan para makaalis na kami. Pakiusap ni Jericho. Sige po, kabahalan. Pumunta sa kabilang mesa si Mang Rigor. Lumapit sa kanya si Javier. Isang hukbo sila ng mga immortal, hindi ba? Mahinang tanong ni Javier sa tiyuhin. Magiging mapalad tayo kung makalayo man dito ang sino man sa atin. Sagot ng matanda. Samantala, nakarating na rin sa mga piitan sina Kael at Eliseo. Naririnig nila ang boses ng hari kaya napasilip sila sa kanto at nakita si Haring Argo na kinakaladkad ng mga walang kamatayang sundalo palabas ng selda niya. Saan niyo ako dadalhin? Ako ang hari! Hinihiling kong malaman! Galit na sigaw ni Haring Argo habang nagpupumiglas siya sa mga kawal na kumakaladkad sa kanya. Pumasok naman sa kwarto si Javier. Dali-dali siyang lumuhod sa gilid ng kama at hinugot ang magic book niya mula sa floorboard sa ilalim ng kama. Ngunit bigla niyang naalala ang Avalon water vial na binigay ni Haring Iskag. Kinuha niya din ito at inilagay sa isang bag pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Naabutan niyang inaabot ni Mang Rigor kay Prinsipe Jericho ang isang gamot para sa paghupa ng kirot ng sugat.
Mahusay ang epekto nito, kamahalan. Ngunit hindi ko magagarantiya kung gaano tatagal ito. Wika ni Mang Rigor kay Jericho. Salamat, Mang Rigor. Sagot lang ni Jericho. Biglang pumasok sa bahay si Nakael at Eliseo. Ang hari! Buhay siya! Taghoy ni Eliseo. Nasaan siya? Tanong naman ni Jericho. Mukhang sa oras na to, dinadala na siya sa silid ng trono habang tayo nandito. Sagot ni Kael. Kinuha agad ni Jericho ang espada niya. Baka ito na ang huling pagkakataon ko. Wika pa ni Jericho at tumingin kay Javier. Jericho, masyado silang marami. Hindi ka makakarating doon ng buhay. Pigil pa ni Javier pero sadyang matigas ang ulo ni Jericho. Hindi ko iiwan ang tatay ko na mamatay dito mag-isa. Kael, Eliseo, isama niyo si Mang Rigor at Javier. Pumunta kayo sa gubat. Doon rin kayo dumaan sa lihim na lagusan. Sana magkita ulit tayo. Autoridad na utos ni Jericho sa dalawa. Umalis sina Eliseo, Mang Rigor at Kael sa bahay. Subalit nagpaiwan si Javier at mas piniling samahan si Jericho hanggang sa huli. Javier, sumama ka na sa kanila! Galit na utos ni Jericho. Umikot ang mga mata ni Javier. Sawa na ako maglibot-libot sa kakahuyan. Nakangiting hinawakan tuloy ni Jericho ang balikat ni Javier at lumabas silang dalawa ng bahay. Nagmadali silang tumakbo sa corridors papunta sa throne room, ngunit ilang mga yabag ang nakasalubong nila sa koridor. Napatago ulit sila sa may likod ng pader at hinayaang makalampas ang mga immortal na kawal. Nadapa pa si Jericho habang palabas sila ng pinagtataguan. Mukhang ramdam pa rin niya ang kirot ng sugat. Hinawakan siya sa balikat ni Javier tsaka mahinang nagsalita. Ayos ka lang. Pag-aalala ng binata. Magpatuloy lang tayo. Sagot ni Jericho at di na lang ininda ang sugat sa binti. Gumapang sina Javier at Jericho sa gilid ng balkonahe sa itaas ng throne room. Naabutan nilang pinipilit ng mga walang kamatayang sundalo si Haring Argo na lumuhod sa harap ni Melissa. Nagawa nilang mapaluhod ang hari habang nakaalalay naman ang kanyang mga kamay sa mga braso niya para hindi siya magpumiglas. Tinitigan ng masama ni Haring Argo si Melissa na seryoso lang na nakatingin sa kanya. Bueno, Argo, kung paanong bumagsak ang makapangyarihan. Panimulang salita ni Melissa. Galit na kumilos si Jericho ngunit hinawakan siya sa balikat ni Javier. Hindi mo ba nakikita? Walang kamatayan ng mga kalaban natin. Puputulan ka lang nila ng mga braso kapag nagpumilit ka pa. Ano bang silbi ng pakikipaglaban mo kung patay ka na? Bulong ni Javier. Natigilan naman si Jericho. May punto kasi ang sinabi ni Javier. At alam niya na wala siyang laban sa mga kaaway, lalo pat napuruhan siya at mahinang-mahina ang katawan. Nag-isip-isip sandali si Jericho. Kailangan niyang kumalma at hindi siya dapat magpadalos-dalos sa mga ganitong sitwasyon. Lalo na't maraming kalaban ang nakapaligid sa kanyang ama. Malalagay lang sila pareho sa peligro kapag nagkamali siya ng gagawin. May pagkasuklam lang na tinignan niya si Melissa. Sa tingin ko, hindi mo na to kakailanganin. Di nakapalag si Haring Argo nang sapilitang inalis sa kanya ni Melissa ang korona niya. Ito'y labag sa batas. Hindi mo magagawa ito. Wala kang karapatan sa trono! Sigaw ng hari. Ngunit sa halip na magalit ay ngumiti lang si Melissa. Maya-maya pa ay biglang lumitaw sa likod ng pader si Raya at lumapit kay Melissa. Hindi, pero magagawa ko. Ako ang iyong panganay na anak sa ibang babae. Kung tutuusin, hindi ka na dapat nagtataka. Matagal ko nang alam. Wika ni Raya. Hindi nakareact si Haring Argo.
Tila nahihirapan siyang ibuka ang bibig para magsalita. Tanging pagyuko na lang ang nagawa niya. Indikasyon na may punto ang anak. Ngunit masakit para sa kanya ang malamang pinlano ng anak niya ang lahat ng ito para pabagsakin siya. Samantalang gumuhit naman ang gulat sa mukha ni Jericho. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Tila ayaw mag-sink in sa utak niya ang mga sinabi ni Raya. Ibig sabihin lang nito ay kapatid niya sa labas si Raya. Iisa sila ng ama, ngunit magkaiba ng nanay. Magkahalong galit at poot din ang naramdaman ni Jericho nang matuklasan ang kinasusuklaman niyang kaaway ay kakampi pala ng kanyang nakatatandang kapatid. Naguluhan si Jericho. Hindi niya malaman ang gagawin. Para siyang estatwang naghihintay lang na ipihit upang magkaroon ng exposure. Matagal na panahon palang nagsisinungaling sa kanila ang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit ito inilihim sa kanila. Hindi niya makuha ang punto. Hindi niya ma-analyze ang rason. Parang nagkabuhol-buhol na sinulid ang laman ng isip niya. Walang pumapasok na kasagutan. Para tuloy siyang hindi makahinga. Pinagmasdan niyang umupo si Raya sa trono. Tumango si Melissa sa isang sundalo at itinulak ng isang kawal si Manu, ang siyang dalubhasa sa talaan palapit kay Raya. Bitbit ng matanda ang korona ng reyna sa kanyang mga kamay. Sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin, kinokoronahan kita Raya Mondragon, reyna ng Terraveda. Malungkot na pagbasbas ni Manu, sabay ipinatong sa ulo ni Raya ang maharlikang korona. Matapos ng koronasyon ay tinulak ng mga walang kamatayang tauhan ni Melissa si Haring Argo sa isang busog upang mas lalong mapaluhod sa sahig. Napangiti si Raya at Melissa habang pinagmamasdan si Haring Argo na parang alipin na nakaluhod sa sahig. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ng dalawa. Sa wakas ay nagtagumpay din sila. Napanghawakan nilang mabuti ang lahat ng bagay ayon sa kanilang mga plano at balakin. Samantalang si Jericho naman ay tulala lang at nanonood ng takot. Hindi siya makagalaw sa pagkakadapa sa balkonahe. Mistulang nanigas ang katawan niya sa kabila ng mga revelasyong nalaman. Hinila siya ng tahimik ni Javier para tumakas. Walang ingay nilang nilusutan ng mga gwardya sa loob at labas ng Terraveda na parang mga asong pinalayas ng sariling amo. Sa huling kabanata, nang magawang sakupin ni Melissa ang Terraveda, ay si Prinsesa Raya na ang pumalit kay Haring Argo sa trono bilang reyna ng Terraveda. Gayunpaman, gumawa ng paraan sina Michelle at Nicolas upang makatakas sa kastilyo para makiisa kay Prinsipe Jericho at sa kanyang maliit na grupong ipinatapon palabas sa Terraveda. Isang araw ay nagpakita si Freya kay Javier na hinihimok siyang kunin ang balaraw mula sa lawa ng Avalon kung saan niya ito'y tinago upang magamit niya sa laban. Matapos mahanap ang round table, ang maliit na grupong nabuo ni Prinsipe Jericho ay nagplanong mabawi ang Terraveda at naglunsad ng digmaan laban sa malaking puwersa ni Melissa at Raya. Matapos ang mapait na pangyayari, napilitang magkulong ng ilang araw sa isang tagong lugar ang grupo ni Jericho. Isang lugar kung saan malayo ang naaabot na distansya sa mismong kaharian. Ito ay nasa pagitan ng lalawigan ng Terraveda at kanlurang bahagi ng Mercia. Isang malaking kuweba na puno ng mga kwento at kasaysayan. Pinaniniwalaan na ito ay naging taguan noon ng mga mangkukulam at salamangkero noong sinaunang panahon. Malaki ang sukat ng kuweba. Ang diametro ng lubak nito ay nasa 30 metro ang haba. Ang lapad ng pasukan ay mahirap tantyahin, ngunit kung ito ay ilalarawan, espekulasyong sumusukat sa 10 talampakan hanggang 6 na metro ang haba. Sa pamamagitan ng pag-aanalisa sa mga bagay na napapaloob dito ay umaabot sa 150 metro o 10 bagon ng tren
ang haba ng kuweba. Malamang na umaabot rin ito ng taas ng isang 349 feet na gusali. Isang kuweba sa kagubatan kung saan umiiral ng daan-daang taon ngunit puno ng misteryo at kababalaghan. Nasa kasulok-sulukan ito ng kakahuyan na napapaligiran ng mga malalaking bato at mga puno. Dahil sa sobrang lalim ng hukay, ang hangin sa loob ay hindi na isi-circulate ng maayos at kulang ang oxygen sa loob. Kaya walang buhay na tao ang nakakapunta sa kailaliman nito at higit sa 50 hanggang 60 metro lamang ang maaaring puntahan ng karaniwang tao. Bukod dito, ang kapaligiran sa loob ay lubhang mapanganib. Nagpapalabas ng kakaibang amoy at usok ang kuweba. Kaya imposibleng maging permanenteng tirahan ng tao. May mga kwento mula noong sinaunang panahon na ang kuwebang ito ay sisipsipin ng lahat ng bagay sa paligid nito. Ito ay magdadala ng mga sakuna at maglalagay ng panganib sa buhay sa lupa. Tinatawag ito ng mga mangkukulam na kulungan ng demonyo at iba pa. Hindi maaaring banggitin ang pangalan nito kapag ikaw ay nasa loob o nasa malapit lamang. Maging ang pagbanggit nito sa salita ay ipinagbabawal na siyang nagpapakita ng kanilang takot sa misteryosong kuwebang ito. Gayunpaman, mas piniling magtago dito ng grupo sa pag-aakalang hindi sila matutunton ng walang kamatayang puwersang hukbo ni na Prinsesa Raya at Melissa. At mula sa loob ng kuweba ay makikitang tila nawalan na ng pag-asa si Jericho na mabawi pa ang iniingatang kaharian ng kanilang ama. Hindi lang dahil sa malaking puwersa, kundi sa mga revelasyong natuklasan niya kamakailan lang. Paulit-ulit na kumukurot sa isipan ni Jericho ang mga pangyayari, kaya hindi siya makagawa ng anumang aksyon o makapag-isip man lang ng maayos. Parang mababaliw na siya sa mga nangyayari. Simula nang maangkin ni Prinsesa Raya ang trono, ay nagtalaga na siya ng mga mahuhusay na mandirigma sa iba't ibang tarangkahan na siyang magbabantay sa buong kastilyo upang siguraduhing hindi mapapasok ni na Jericho ang Terraveda. Ang mga tao sa bayan ay kusang pinasunod ni Raya sa lahat ng kanyang mga kagustuhan o ipinag-uutos mapaligal man o sagradong bagay. Ang ilang mga kabalyero't gwardyang kawal ay tuluyan ring nabihag ni Raya at ikinulong sila sa ilalim ng kastilyo dahil sa pagsuway sa kanyang mga bagong batas at alituntuning ipinatupad. Isa na dito ang kabalyerong si Nicolas na siyang nanguna sa pag-aaklas o tumutuligsa sa pamumuno ng bagong reyna. Para sa kanya ay hindi niya maaatim na sumunod sa isang sakim, gahaman at traidor na katulad ni Raya. Kaya naman, isang araw ay ipinatawag siya ng reyna sa loob ng throne room upang magpag-usapan ang mga bagay na di nila napagkakasunduan. 8 kawalang kumaladkad kay Nicolas patungo sa throne room. Nakagapos ang mga kamay niya sa harap habang puno pa ng mga pasa at galos ang kanyang muka at katawan dahil sa pagtatanggol sa kaharian. Sariwa pang mga sugat sa kanyang katawan kahit ilang araw na ang nakakalipas bago mangyari ang pagkubkob. Pagpasok sa throne room, mabilis na pinaluhod si Nicolas ng mga kawal sa harap ni Raya na nakangiting nakatitig sa kabalyero habang ito ay nakaupo sa trono na suot ang korona at ang kanyang maharlikang balabal. Tumingin ng seryoso si Nicolas kay Michelle na naroon din sa loob ng throne room. Bumaling siya sandali kay Melissa na nasa gilid lamang ng maharlikang trono ni Raya pagkatapos ay tumitig naman siya ng masama kay Raya. Ngunit pangiti-ngiti lang si Raya kay Nicolas na tila inaasar pa ang mahusay na kabalyero. Sabihin mo Nicolas, di ka ba nasasanay sa bagong monarkiya nitong nakalipas na araw? Magsalita ka. Handa ka na ba? At yung mga kapwa kabalyero na parangalan at pagsilbihan ako? Ngiting tanong ni Raya kay Nicolas. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumunod sa'yo. Pagmamatigas ni Nicolas. Pwede kong madaliin yan para sa'yo. Nakangisi namang sabat ni Melissa.
Napatingin dito si Nicolas sabay bumaling muli kay Raya. Ang aking katapatan ay sa hari lamang at kay Prinsipe Jericho. Wala ka nang magagawa para baguhin yon. Pagdidiin ni Nicolas na may pangungutyang tinignan ang reyna. Makikita natin. Wika ni Raya. Sumenyas ito sa mga tauhan at 2 gwardyang kaagad ang kumaladkad kay Nicolas pabalik sa selda. Samantala, walang katapusang habulan ang nagaganap naman sa masukal na kagubatan ng Mercia. Mula sa unahan, makikita si Javier na mabilis na tinatakasan ang mga kawal ni Melissa nang sinubukan niyang lumusot sa boundary ng Terraveda at Mercia. Nakita siya ng mga tauhan habang nangongolekta ng mga gulay at ligaw na hayop para sana sa hapunan. 10 katao ang gustong kumatay ng buhay kay Javier. Kaya sing bilis ng kabayo kung siya ay tumakbo. Halos madapa-dapa na si Javier sa kakahabol sa kanya ng mga kawal. Ngunit hindi pa rin tumigil si Javier sa pagtakbo hanggat hindi niya na ililigaw ang mga hayok na naghahabol. Nagpasikot-sikot ng daan si Javier. Pazigzag ang pagtakbo niya hanggang sa tuluyan niyang mailigaw ang mga kalaban. Nang makarating sa bukana ng kuweba ay sinalubong si Javier ni Kael at pinauna siyang pumasok sa loob ng kuweba bago sumunod ang lalaki. Nang makapasok si Javier ay ipinasa niya kaagad ang bag niya kay Eliseo. Kinuha ni Eliseo ang bag at inabot naman ng 1 galon ng tubig. Lumagok kaagad ng tubig si Javier sa sobrang uhaw niya at pagod sa ilang oras na pagtakbo sa kagubatan. Subalit sa kasamaang palad ay ubos na pala ang laman ng galon. Kukuha pa ako, wika ni Eliseo kay Javier. Hindi, masyadong delikado sa labas. Pigil ni Javier, sabay pinasa ang galon kay Eliseo. Anong nangyari? Tanong naman ni Mang Rigor. Bumaba si Javier at lumapit sa tiyuhin. Wala naman. Sagot ni Javier habang hinila sa may sulok si Mang Rigor. Nagtangkang tumingin sa kanya si Mang Rigor habang nakasunod dito. May kailangan tayong gawin. Ang mga tauhan ni Melissa ay nasa lahat na ng dako. Bulong ni Javier na kaagad ikinabahala ng matanda. Magkasabay silang napalingon kay Javier na tahimik lang na nakaupo sa may sulok ng kuweba at tila kanina pa hindi kumikibo. Sa kabilang dako, kasalukuyang nakahilera sa gitna ng main square si Nicolas kasama ang mga kabalyero habang nakagapos ang kanilang mga kamay sa likuran. Mahigpit silang binabantayan ng mga kawal ni Melissa upang siguruhing hindi sila makakagawa ng pagkilos o anumang hakbang para tumakas. Mula naman sa kanilang harapan ay nakatayo ang 1 dosenang kawal habang nakatutok ang mga hawak na crossbow kina Nicolas. Ngayong araw ang sintensya ni Raya sa kanila, kaya naman tinipon niya ang lahat ng mga tao sa bayan upang ipakita ang formal niyang paghatol sa mga taong sumusuway sa kanyang utos. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon upang ipangako ang inyong katapatan sa akin. Wika ni Raya, nakasalukuyang nakatayo sa balcony kung saan madalas tumayo ang hari kapag ito ay humahatol sa taong makasalanan. Subalit sa halip na tumango ay ngumiti lamang si Nicolas kasama ang mga kabalyero. Isang indikasyon na tumatanggi ulit sila kay Raya. Mabuhay ang hari! Sigaw pa ni Nicolas. Sumigunda naman ang mga kabalyero. Nag-usok tuloy sa galit si Raya. Marahil ito'y makakatulong sa inyo para baguhin ang inyong mga isip. Sabay kinumpas ni Raya ang kamay niya patungo sa mga tao sa paligid. Mabilis bumaling sa mga tao ang atensyon ng mga kawal at walang alinlangang pinaputok ang hawak nilang crossbow. Hindi! Pagkagimbal ni Nicolas. Sunod-sunod na sumirit ang mga palaso sa katawan ng mga taong nasa paligid ng main square. Ilang serye ng sigawan ang maririnig habang nagtatakbuhan ng mga ito, ngunit hindi sila tinantanan ng mga tauhan ni Raya. Nagpaulan pa ang mga ito sa kabilang bahagi
at inubos ang mga taong nakapwesto sa lugar na yon. Mabilis na binaha ng dugo ang kalsada. Kumalat ang mga bangkay sa kalye. Nagkandarapang tumakbo ang ilan na animoy mga dagang nagsitago sa kanilang mga lungga. Ang iba'y naghihingalo na, ngunit nilapitan pa sila ng mga kawal. Pagkatapos ay pinagsasaksak ng mga sibat. Halos maputol na ang mga ugat sa leeg ni Nicolas kakasigaw, ngunit hindi pa rin tumigil ang mga demonyong kawal sa kanilang pagpatay. Tila tuwang-tuwa pa ang mga ito sa kanilang ginagawa. Patuloy pa rin sila sa pagpaslang hanggat may nakikitang gumagalaw at humihinga. Walang habas nilang minasakerang matatanda at mga bata sa paligid. Brutal at malakatayan ang eksena. Walang nagawa si Nicolas kundi umiyak at sumabog lang sa galit at puot. Nais man nilang tumulong, ngunit hindi nila magawa sapagkat nakatali sa likuran ng kanilang mga kamay, kaya nahihirapan silang kumilos. Bukod rito, wala rin silang mga armas para lumaban, kaya kung susumahin ay magiging dehado lang ang labanan kapag sinubukan pa nilang manlaban. Nanlilisik na tumingin si Nicolas sa balkonahe kung saan makikitang nakangiti lang si Raya. Kasama niya si Melissa na natutuwa rin sa eksena. Maya-maya pa ay tinignan pa nila si Nicolas habang sila'y paalis na sa balkonahe. Mula naman sa sementadong bintana sa ilalim ng kastilyo ay nanlulumong pinapanood ni Haring Argo ang pangyayari sa main square. Napapaiyak na siya sa galit at pagkapuot sa nangyayari, ngunit parang wala siyang kakayahang magtanim ng sama ng loob sa kanyang anak na babae. Hindi niya malaman ang dahilan kung bakit ito ginagawa ng kanyang anak. Naghihiganti ba ito sa kanya, namumuhi o dahil ba sa hindi isang tunay na maharlika ang kanyang ina? Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto ng selda at napatingin agad si Haring Argo sa pintuan. Pumasok si Raya sa loob ng nakangiti kay Haring Argo. Makikita mo ang tuwa at saya sa mukha nito. "Ama!" sambit ni Raya. "Bakit mo to ginagawa?" Medyo naguguluhang tanong ni Haring Argo. Sarkastikong ngumiti lamang si Raya na parang nangungutya pa. "Oh, talaga? Sa lahat ng mga tao ay dapat na ikaw ang unang makaunawa nito. Minsan, ang mga naturang hakbang ay kinakailangang ipatupad, hindi ba?" Wika ni Raya. "Ang mga taong yon ay inosente!" Sinubukang lumapit ni Haring Argo kay Raya ngunit napigilan siya ng mga kadenang nakagapos sa mga kamay niya na nakakabit mula sa pader malapit sa bintana. Napahinto si Haring Argo sa paglapit. Isang dipa lang ang layo ni Raya. "Tulad ba ng napakaraming pinatay mo?" May pang-uuyam na sagot ni Raya. Natigilan agad si Haring Argo. Matagal bago ito nakapagsalita ulit. Tila tagos sa pagkatao niya ang salitang binitiwan ng anak. Napayuko si Haring Argo. "Kung kailangan mong pumatay ng tao, patayin mo na lang ako," ani Haring Argo. "Makukuha mo ang iyong hiling, pero hindi pa sa ngayon. Una, gusto kong magdusa kagaya ng paghihirap ko para malaman mo kung ano ang pakiramdam ng nag-iisa at natatakot." Saad ni Raya. Tumingin ito ng matalas sa kanyang ama na nangingilid na ang mga luha. "Naiinis ka na ba kung sino o kung ano ka na ngayon?" Sabay umalis na si Raya ng selda. "Galit ka ba talaga sa akin?" tanong pa ng hari. Napahinto naman si Raya sa may pinto. "Hindi mo gugustuhing malaman kung gaano kita kinapopuotan." Napalunok ng laway si Haring Argo bago nagsara ang pintuan. 5:00 na ng hapon na matapos magluto ng hapunan si Javier. Nauna nang kumain ng iba, samantalang nakatulala lang na nakaupo si Jericho at tahimik pa rin ito sa sulok. Napansin ito ni Javier, kaya naman sumandok siya kaagad ng isang mangkok sa kaldero at nilapitan niya ang prinsipe. Inalok niya rito ang mangkok. "Ito, para sa'yo. Masarap yan.
Adobong daga. Nahuli ko yan kanina sa gubat. Maniwala ka sa akin. Gaganahan ka dyan kapag kinain mo yan. Ibig kong sabihin, talagang pinagsisilbihan pa rin kita ng mga bagay na hinding-hindi ko na hinahawakan. Kahit lunukin mo pa to, walang problema sa akin. Nakangiting sabi ni Javier. Javier, kahit minsan, iwan mo muna ako ng mag-isa. Gusto ko ng kapayapaan pakiusap. Mahinahong sagot ni Jericho. Naiintindihan ko. Nagsinungaling sa iyo ang iyong ama tungkol kay Raya. Hindi ko alam kung bakit, pero sigurado akong may dahilan siya. Ngunit hindi ngayon ang oras para doon. Tatay mo pa rin siya. Kailangan ka niya. Kailangan ka ng taong bayan. Kailangan ka ng Terraveda. Mahabang sambit ni Javier. Kilala ko na siya buong buhay ko. Paano niya to nagawa sa amin? Tanong ni Jericho. Hindi ko yan masasagot. Ngunit may tungkulin ka sa iyong ama at sa iyong bayan. Hindi ka maaaring sumuko sa kanila, lalo pat sa iyo na lang sila umaasa ngayon. Tugon ni Javier. Hindi ko matatalo ang isang walang kamatayang hukbo. Wika ni Jericho. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin nasusubukan. Kaya sige na, kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas. Umupo na si Javier at kumain. Natigilan naman sandali si Jericho. Tinignan nito ang pagkain na inihain sa kanya ni Javier. Dumakot siya ng karne at pilit itong kinain habang siya ay nakatingin kay Javier. Kinabukasan, habang nililigpit ni Michelle ang higaan ni Raya ay biglang pumasok sa silid ang Reyna. Nagtungo agad dito sa nakabukas na bintana at sumilip sa labas. Nagsisimula ako nang makita ang mga hamon na aking kinakaharap. Ang maging Reyna pala ay hindi ganong kadali, Michelle. Malungkot na wika ni Raya. Napahinto naman sa ginagawa si Michelle at napatingin kay Raya. Magaling ka, kamahalan. Saad ni Michelle. Talaga? Ngunit ang mga kabalyero hindi nagbabahagi katulad ng iyong pananaw. Wika ni Raya. Napabuntong hininga si Michelle. Dahil hindi ka pa nila gaanong kilala. Sagot ng dalaga. Napalingon sa kanya si Raya. Kailangan ko ang kanilang katapatan. Kung wala yon, hinding-hindi sa akin yuyukod ang mga tao. Pahayag ni Raya kay Michelle. Ang aking ina isang katulong noon sa bahay ni na Ginoong Nicolas. Sabay kaming lumaki. Kaya ko siyang kausapin. Susubukan kong ipaunawa sa kanya na mali siya. Mungkahi pa ni Michelle. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Seryosong tanong ni Raya. Pinatay ni Argo ang aking ama, kaya ayos lang na kumontra ko. Sagot ni Michelle. Oo, nakalimutan kong nagdusa ka rin ng matagal na panahon. Sabay tango ni Raya. Hayaan mo nga akong makipag-usap kay Ginoong Nicolas. Kukumbinsin ko siya para sa'yo. Nakangiting wika ni Michelle. Ako na ang mag-aayos. Nakangiting tugon naman ni Raya na tila buong pusong ibinigay ang tiwala kay Michelle. Tumango ang dalaga. Salamat, kamahalan. Nagbow si Michelle kay Raya at bumalik na sa naiwang trabaho. Nakangiti pa rin si Raya habang nakatingin kay Michelle. Makikita ang saya sa kanyang mga mata sa pag-aakalang nasa panig pa rin niya ang dalaga. Samantala, nag-uusap naman sa may sulok sina Javier at Mang Rigor habang sina Eliseo at Kael ay abala sa paghahanda ng kanilang agahan. Mahinang nag-uusap ang dalawa sa ibabaw ng malaking bato habang seryosong tinatalakay ang magiging plano nila sa pag-rescue sa hari at sa pag-agaw sa trono. Kailangan na nating kumilos bago pa lumakas ang kapangyarihan ni Raya. Wika ni Javier. Nakapagdala ka na ba ng sulat kay Gregory? Tanong pa ni Mang Rigor. Nakapagpadala na ako ng sulat sa Haldor. Ilang araw na nakakaraan. Malamang nabasa na niya to. Sagot naman ni Javier. Kung ganon, kailangan pa natin ng oras. Kailangan nating pag-isipan ito at paghandaang mabuti. Wika ni Mang Rigor kay Javier. Wala na tayong oras.
Kailangan na nating kumilos ngayon. Tila aligaga si Javier at hindi na makapaghintay sa pagpuslit sa Terraveda. Alam ko, Javier. Pero paano? Wala pa tayong sapat na armas. Tanong ni Mang Rigor. Isang walang kamatayang hukbong kalaban natin. Paano ito matatalo? Saad ni Javier. Ang kopa ng buhay ay kinakailangang maubos ang dugong nilalaman nito. Kapag nangyari yon, mapuputol ang orasyon at tuluyan itong mawawalan ng bisa. Paliwanag ni Mang Rigor.